Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer questions. Marami ito from one of our followers na pinipm sa atin. So, alam ko meron pa tayong pang-apat na set of abstract reasoning. So, yan yung abangan nyo. Ito ay singit lang natin. Since palapit na rin yung kailan ba yung NAPOLCOM na exam sa December 2024. So, hi ma'am, okay lang po ba pasagot itong mga numerical reasoning daw? Pasagot pang NAPOLCOM daw ito. Marami to. So, around mga 20 item ang sagutan natin. Let's do number 1. And by the way, kung nandito kayo sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn, abangan sa mismong comment section yung kabuuan nito. Since 20 item, sa videong ito, 3 lang ang sagutan natin. Para yung next by set natin yung iba naman may 3, may 5, depende lang. Kasi yung ibang mga math problems natin dito ay bibigyan natin yung iba't ibang ways sa pag-solve. At meron din dito mga errors, so i-explain din natin kung ano ba yung sagot at may given na answer, ano sabi dito. Although may sagot na po siya, pero want ko pa din po makita yung solusyon. So importante talagang malaman kung paano ito i-solve kasi pagdating sa mga math, huwag talaga kayong mag-memorize sa sagot. Hindi yan nakakatulong sa inyo. Kundi yung paraan kung paano natin ito sagutan. Kung nanonood kayo sa ating FB page, ugaliing tingnan yung comment section. Kasi yung kabuuan ay i-upload natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Number 1, a pair of pants cost $240. The cost was reduced by 15%. What is the new cost of the pants? Kung ito yung given, 15%. Original value minus yung 15% dito sa original value. Original, 240, di ba? Minusan lang natin sa 15% of the original value. So, i-multiply natin yan siya sa 240. 15% of 240, 15% means 15 per 100. Otherwise, ito kung gagawin natin, kailangan kasi natin ito i-convert to decimal or kung gusto nyo fraction, kung alin lang yung mas hiyang kayo. So, kung gagawin natin itong decimal, i-move natin yung decimal twice to the left side, kaya this is 0.15. So, therefore, dito tayo sa decimal. We have 0.15 na i-multiply natin sa 240. So, yan ay pang-minus natin sa 240, yung kabuuan. Therefore, 240 minus 0.15 times 240, this is 36. Kung i-minus natin ito, this is 204. Meron bang 204 sa choices? Walang 204. Now, ang sagot daw dito, sa nag-send natin ba, mayroon kasi yung answer key or hina-highlight niya yung sagot. Ang sagot daw dito ay itong 196 pesos and 80 centavos. Kung yan yung sagot, dapat hindi yan siya 15%. Dapat. So therefore, meron tong typo error. Kasi kung wala namang 240 sa choices, kung yan yung talagang sagot, so dapat ito ay 18%. So gawin na natin itong 18%. Si 18% or 18 per 100. 18 per 100, kopyahin lang natin si 18.
merong dalawang zero, so this is 1, 2.18. Isa pa, itong 18%, i-move lang natin yung decimal twice to the left side, 1, 2, kaya 0.18. So, 240 minus 0.18 times 240. Yung 240, bali 18% sa mismong original price. Again, the cost was reduced by, ang nakasulat lang dyan ay 15. Pero kung letter D ang isasagot natin, dapat i-change natin yung mismong nasa, yung mismong given. Instead na 15, gawin natin 18. Bali, yung mga nasa choices kasi, mag-base tayo sa mga choices at yung mismong answer key na binigay sa ating follower. So, yung question ang i-adjust natin para tutugma siya mismo sa mga nasa choices. So, malamang may typo error ito pag kopya nito. Anyway, 0.18 times 240, this will give us 43.2. So, yung 43.2, yan yung pang-minus natin sa original value na 240. And this will give us 196 pesos and 80 centavos. So, ito yung nakakasad kapag may error sa given. Number 2. Michael scored 260 points during his junior year on the school basket team. 260. He scored 205 more points. Ang ibig sabihin nito, mag-add lang tayo. 205 more points during his senior year. How many points did he score during his senior year? Kaya ang sagot ito, 465. Meron ba sa choices? Wala. Pero base lang sa na-highlight sa given, yung sinisend sa atin, ang sagot daw dito ay itong 312. Kung 312 ang sagot dito, so, dapat hindi ito 205. May typo error ulit. So, 20 ay 205. This is 20% more. So, ano ibig sabihin ng 20% more points during his senior year? Para ang sagot ay 312. So, again, malamang pagkopya nito, automatic, yung nasa original mismo ay 20%. Tapos nung pagkopya, naging 205 na. Kasi kung 20%, ito yung sagot, 312. So anyway, paano yan siya? 260. Wait. Yung original value plus 20% mismo sa original value. Again, si 205 ay gawin nating 20%. Sana na-gets nyo ha. Mag-comment lang kayo, ma'am, saan galing yung 20%? Hinulaan na natin yan ba? Kasi kung 205, i-add natin, that is 465. Wala naman sa choices. Kapag sinabing 205 more points, mag-add ba tayo? So, malamang ito ay 20%. Yung original, 260. Plus 20% sa 260. Now, 20% na i-multiply natin sa 260, meron tayong shortcut dito para mas madali. Percent. Meron tayong dalawang zero dyan. Cancel din natin yan. Yan yung kagandahan kapag meron tayong dalawang zero na sa last part ba. So, ang i-multiply lang natin ay ito lang, si 2 times 26. So, therefore, this is 52. So, 52, 26 times 2, that is 52. So, 260 plus 52 equals 312.
another way of solving. Di ba ito yung kabuuan? Kabuuan means 100%. So therefore, 100% dito sa original value. Ada natin sa 20% sa original value. Yan na yung hinahanap natin. 100% sa 260, pareho lang yan siya. So anyway, ito lang yung i-add natin. This will give us 120%. Tapos, original value, 120% of the original value. Simplihan natin. Itong unang solusyon natin, sa pangalawang solusyon, pwede naman ganito, 120% of 260, yung original value. Ngayon, ito yung tandaan nyo kasi oras ang kalaban nyo sa actual na exam. Ito yung shortcut. Kapag mayroon tayong dalawang zero, tapos percent pa yan siya, i-cancel natin yan, sabay cancel sa dalawang zero na yan. Ito lang, i-multiply natin. 12 times 26. Now, 12 times 26, this is 312. So, yan na yung sagot sa number 2. Again, mayroon tayong typo error dyan. Kasi, dapat 20% yan siya. Next, number 3. Brian is a real estate agent. He makes 2.5%. 2.5%. This is 0.025. Again, i-move lang natin yung decimal twice to the left side para maging decimal ba? On each sale, during the month of June, he sold 3 houses. The houses sold 1,530,000. Then 2,099,000 pesos. And tingnan mo naman, yan talaga ang nasa kopya ba na binigay sa atin. Ang tanong, what was Brian's total commission of these 3 sales? Lahat ng ito, tinatry kong i-Google search at ito yung nakita ko. Brian is a real estate agent at ang mga figures na nandito ay US dollar. O, iba naman. So, ang ginawa ko, dagdagan to na isang zero, pero iba naman yung nandito kasi 2099. So, kinikip ko pa rin si 2099. Ito lang ay 121. Ang nandito ay mayroon mang 2021 na nasa gitna. So, mayroon talagang typo error ito. Malamang nandito yung typo error. So, tinatry pa rin nating isolve siya. Pero bago ang lahat, yung sagot na nabinigay ng ating followers, yung nagbigay sa atin ito ay itong 120,750. So, paano? Dito tayo sa given na 1,530. Ito ba? 1,530,000. Next, kopyahin natin si 2,099,000. Walang error yan. Pero ito malamang may error. Para makuha lang natin yung 120, siguro ito yung talagang nasa actual na to, nagkamali lang tong pagkabigay or pagkopya ng kung saang source ito. So, 1,201,000. I-add natin yan. So, this is 10, carry 1, 13, carry 1, this is 8, 4,830,000. Ito ang i-multiply natin dito sa 2.5%. So, delete muna natin to. Okay, wait. Transfer lang natin yan dito. So, ito yung i-multiply natin sa 2.5%. Now, yung ginawa natin, kinonvert natin to decimal 0.025. Yung 0.025, sisahin na lang natin. 3 kasi yan siya. So, pwede tayong mag-erase ng 3 dito.
Therefore, ang i-multiply lang natin ay itong 4,830 na i-multiply natin mismo sa 25. So, ang sagot dito ay 120,750. Isa pang paraan. Ganon pa rin naman. Wait lang, ipakita ko lang isang paraan. So, this is 2.5%. Kapag may percent sign, yung dalawang zero na yan, tapos may isa pang, yung decimal kasi gawin natin whole number total, meron pa namang isa pang zero. So, i-move natin yan para maging whole number na 25, sabay out sa isang zero na yan. So, kaya ang i-multiply natin dito sa 25 ay 4,830. So, ang sagot ay 120,750. Thank you for watching and all. I hope na meron kayong natutunan sa videong ito at abangan yung mga karugtong at marami pa talaga ito. Lalo na yung abstract reasoning test number 4. So, iba din yun. Tapos na tayo sa 1, 2, 3. Ugaliing tingnan yung description ng lahat ng mga tutorial videos natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Thank you and God bless.